Naging usap-usapan sa buong Japan ang napipintong labanan. Kumalat mula probinsya hanggang probinsya ang mga kwento tungkol sa dalawang natatanging samurai, na lalo pang nagpatindi sa pananabik at pag-asam ng lahat sa kanilang magiging tunggalian. Ang palaboy na samurai na si Miyamoto Musashi at ang dalubhasa sa Swallow Blade na si Sasaki Kojiro ay naging mga alamat na sa panahong iyon, at binibigkas ang kanilang mga pangalan ng may paghanga at respeto. Sa mga dojo at mga pagtitipon sa korte, madalas umusbong ang mainit na pagtatalo kung sino nga ba ang pinakamahusay na mandirigma sa buong Japan. Pinupuri ng mga tagahanga ni Musashi ang kanyang pambihirang teknik sa paggamit ng dalawang espada, ang malapusang liksi at ang kanyang tila walang talong aura. Isa siyang samurai na nakapanalo na sa mahigit 60 duelo, isang mandirigmang hindi sumunod sa mga nakasanayan at lumikha ng sariling estilo na akma sa anumang sitwasyon. Siya'y parang Diyos ng digmaan, sabi ng ilan. Ang kanyang mga espada ay mismong sagisag ng kamatayan. Sa kabilang banda, hinahangaan naman ng mga tagasunod ni Kojiro ang kanyang napakagandang teknik, ang nakamamatay na husay ng kanyang Tsubame Gaeshi at ang elegante niyang kilos. Siya ang maestro ng paaralang Ganryu, isang pinong samurai na nagkamit ng kasanayan at disiplina sa pamamagitan ng walang humpay na pag-aaral at pagsasanay. Isang alagad ng sining ng espada si Kojiro, sabi nila ng may katiyakan. Ang kanyang estilo ay pagpapahayag ng harmoniya at kagandahan ng pakikipaglaban at tradisyon. Araw-araw lalong umiinit ang kompetisyon ni na Musashi at Kojiro, lalo pat pinalalakas ito ng mga bulong-bulungan at espekulasyon. May banggaan ng mga estilo, filosofiya at pagkatao ang dalawa. Ang isa ay kumakatawan sa tradisyon, habang ang isa ay para sa pagbabago. Habang papalapit ang araw, lalong tumitindi ang tensyon at halos hindi na maiiwasan ang kanilang pagtutuos. Nakapigil ang hininga ng buong Japan, sabik na hinihintay ang sandaling maghaharap ang dalawang higante ng espada upang malaman kung sino talaga ang pinakamakapangyarihang mandirigma. Hanggang sa sumiklab na nga ang tensyon, isang liham na nagtataglay ng simbolo ng paaralang Ganryu ang dumating sa kamay ni Miyamoto Musashi. Sanay na ang palaboy na samurai sa mga hamon ng duelo, pero may kakaiba siyang napansin sa mensahe, ang elegante at matalas na sulat kamay. Pati ang formal at mapanghamong wika ay malinaw na nagpapahiwatig ng halaga ng nagpadala. Sa wakas, formal na inimbitahan siya ni Sasaki Kojiro sa isang opisyal na labanan. Inilarawan ni Kojiro ang reputasyon ni Musashi bilang isang mandirigmang may pambihirang talento ngunit hindi pangkaraniwang pamamaraan, at ipinaabot ang kanyang hangaring ikumpara ang kanilang mga teknik upang malaman kung sino nga ba talaga ang pinakadakilang maestro ng espada sa Japan. Iminungkahi niya ang isang pampublikong duelo sa lugar at petsang itatakda mismo ni Musashi upang masaksihan ng buong mundo ang labanan sa pagitan ng dalawang pinakamahuhusay na espadista ng panahon. May mapanuyang ngiti sa labi ng walang pag-aalinlangang tinanggap ni Musashi ang hamon. Matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ito, ang harapin ang alamat na si Kojiro at patunayan ang kagalingan ng kanyang sariling estilo. Agad siyang sumulat ng isang maikli at tuwirang tugon, tinanggap ang alok ni Kojiro at nagrekomenda ng lugar para sa duelo. Ang isla ng Ganryujima, isang maliit at mabatong isla sa baybayin ng dagat Seto Inland, malapit sa bayan ng Shimonoseki. Hindi nagkataon lamang ang pagpili sa lugar na ito. Bukod sa liblib at walang naninirahan dito, may malalim itong simbolismo. Ang pangalan nito na nangangahulugang Isla ng Batong Senuno ay tahasang tumutukoy sa paaralang Ganryu ni Kojiro at sa tanyag niyang teknik na Tsubame Gaeshi. Teritoryo ito ni Kojiro sa simbolikong aspeto. Isang lugar kung saan ramdam niyang ligtas siya at makapangyarihan. Sa pagpili sa islang ito, tuwirang hinahamon ni Musashi ang kanyang kalaban, ipinapahayag ang intensyon niyang talunin ito sa mismong sariling teritoryo nito. Kumalat ng napakabilis ang balita tungkol sa nalalapit na duelo. Naghintay ng may matinding pananabik ang buong Japan sa magiging pagtutuos ng dalawang higante ng espada.
Sa kuta ng angkang Hosokawa, naghanda si Sasaki Kojiro para sa labanan, taglay ang disiplina at kaseryosohang parang mongheng Zen. Batid niyang ito ang magiging pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay. Isang pagsubok hindi lamang sa kanyang husay sa espada, kundi pati sa tibay ng kanyang espiritu. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa matinding pagsasanay. Walang humpay niyang sinanay ang paggamit ng nodachi. Hinahasa ang kanyang talim upang maging kasing bilis at eksakto ng lipad ng isang ibon. Pinino niya ang bawat galaw, bawat pihit ng pulso, at bawat hakbang. Muli niyang pinag-aralan ng mabuti ang mga teknik ng paaralang Ganryu. Sinisikap niyang maging perpekto sa bawat detalye at maliliit na bagay. Naglaan siya ng maraming oras sa pagninilay-nilay. Inaalis ang lahat ng iniisip at emosyon upang makamtan ang lubos na kapayapaan at focus na kailangan niya para harapin si Musashi. Sumailalim din si Kojiro sa iba't ibang ritual ng paglilinis. Naligo siya gamit ang mga halamang gamot at insenso at taimtim na nanalangin sa mga Diyos at mga ninuno upang dalisayin ang kanyang katawan at kaluluwa mula sa anumang dumi na maaring gumambala sa kanya sa panahon ng labanan. Determinado siyang harapin ang duelo ng may perpektong pagkakaisa ng isip at katawan, malaya mula sa pag-aalinlangan at takot, at handang tanggapin ang kanyang kapalaran. Kung si Kojiro ay naghahanap ng kapayapaang panloob sa pamamagitan ng disiplina at tradisyon, si Musashi naman ay kabaligtaran ang paraan ng paghahanda. Hindi niya binigyang halaga ang mga ritual at mga nakasanayang pamamaraan. Ginamit niya ang kanyang matalas na pag-iisip upang maghanap ng kalamangan sa bawat detalye at pagkakataon. Hindi siya nagdalawang isip na subukan ang mga di karaniwang pamamaraan upang guluhin ang konsentrasyon ng kalaban. Alam ni Musashi na matindi ang kalaban niyang si Kojiro. Isang maestro ng espada na ilang taon nang naghahanda para sa labanang ito. Upang talunin siya, kailangang gamitin niya hindi lamang ang kanyang husay sa espada, kundi pati na rin ang kanyang talino at kakayahang manipulahin ang sitwasyon. Nagsimulang magpakalat si Musashi ng mga bulong-bulungan tungkol sa kanyang sariling paghahanda sa duelo, na nagbigay sa kanya ng misteryosong imahen ng kawalan ng katiyakan. Nagkuwento siya tungkol sa mga bagong lihim na teknik na di umano'y kanyang nilikha, mga oras ng meditasyon sa mga tagong kuweba, at mga engkwentro sa mga kakaibang nilalang na nagbigay umano sa kanya ng pambihirang kapangyarihan. Alam niyang maririnig ni Kojiro ang mga tsismis na ito at magtatanim ito ng binhi ng pag-aalinlangan at kawalan ng katiyakan sa kanyang isipan. Gusto niyang pumunta si Kojiro sa duelo na may sugatang espiritu, sirang konsentrasyon, at madaling biktima ng mga hindi inaasahang atake. Nagsimula na nga ang labanan sa pagitan ni Musashi at Kojiro bago pa man nagtagpo ang kanilang mga espada. Isa itong tunggalian ng isipan. Isang psikolohikal na digmaang nangyayari sa dilim, sa gitna ng mga bulong-bulungan, at matataas na inaasahan ng isang bansang gutom sa dugo at kaluwalhatian. Gayunpaman, matapos ang maraming pagsasanay at pag-iisip ng iba't ibang posibleng mangyari sa duelo, napagtanto ni Musashi na hindi sapat ang kanyang teknik ng dalawang espada para talunin si Kojiro. Kahit ang kanyang katana ay hindi magiging sapat dahil sa mas malawak na abot ng espada ng kalaban, lalo't si Kojiro ang pinakadakilang maestro ng mahabang espada na nodachi sa panahong iyon. Kinailangan ni Musashi na gumawa ng bago at malikhaing estratehiya. Kung hindi, halos tiyak na ang kanyang kamatayan. Nang dumating na ang araw ng duelo sa dalampasigan ng isla ng Ganryujima, naghintay ang maliit na pulutong ng tao sa pagdating ni Kojiro. Kasama rito ang mga samurai mula sa angkang Hosokawa, ilang mausisang maharlika, at ilang mga ngalakal at magsasaka na sadyang pumunta pa sa isla upang masaksihan ang makasaysayang labanan. Naroon din ang mga lokal na opisyal upang tiyaking susundin ang mga panuntunan at tradisyong samurai sa labanang ito. Tahimik at puno ng pananabik ang paligid, at mabigat ang hangin na tila kalmado bago dumating ang bagyo. Pagdating ni Kojiro sa isla, sinalubong siya ng magagalang na pagbati at pagyukod ng mga tao. Naglakad siya patungo sa isang maluwang na bahagi malapit sa dalampasigan kung saan gaganapin ang duelo.
Inilatag ng kanyang mga disipulo ang isang banig na seda sa lupa at lumuhod si Kojiro upang magnilay-nilay sa huling pagkakataon bago magsimula ang laban. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at tinanggal ang anumang iniisip o emosyon na maaaring makahadlang sa kanya. Hinangad niya ang kapayapaang panloob, ang pakikiisa sa natural na daloy ng sansinukob, ang perpektong pagsasanib ng katawan at isipan na pundasyon ng kanyang estilo ng pakikipaglaban. Umakyat ang araw sa kalangitan, lumipas ang mga oras, ngunit hindi pa rin dumarating si Miyamoto Musashi. Kung dati ay tahimik lamang ang mga tao, ngayon ay nagsimula na silang magbulungan. Nababahala dahil sa pagkaantala ng samurai na palaboy. Nanatiling walang kilos si Kojiro sa kanyang pagmumuni-muni, tila hindi napapansin ang pagdaan ng oras at ang lumalaking pagkabalisa ng mga manonood. Subalit ang kanyang kapayapaan ay panlabas lamang. Umiiral na ang estratehiya ni Musashi. Sinadya niyang dumating ng huli. Ginagamit ang oras bilang sandata upang sirain ang konsentrasyon ng kalaban. Alam ni Musashi na si Kojiro ay isang samurai na may matinding dangal at disiplina na sanay sa pagiging maagap at paggalang sa mga tradisyon. Ang pagkaantala ay tiyak na magpapagalit sa kanya, makakasira sa kanyang konsentrasyon, at maaaring magsimula siyang mag-alinlangan sa kanyang sarili. Sa wakas, isang maliit na bangka ang lumitaw mula sa abot tanaw. Nakatayo sa unahan nito si Miyamoto Musashi, parang isang higanting figura na nakatayo laban sa sikat ng araw. Ang kanyang karaniwang damit panlakbay at magulong buhok ay salungat sa marangyang kimono na suot ni Kojiro. May dala si Musashi na mahabang kahoy na sagwan na ang dulo ay hinasa at hinugis upang maging isang mahaba, ngunit simpleng sandata. Pagdaong niya sa isla, hindi pinansin ni Musashi ang pagbubunyi ng mga tao. Diretso siyang naglakad patungo sa lugar ng duelo. Titig na titig kay Sasaki Kojiro. Si Kojiro, na ngayoy tumatayo mula sa seda kung saan siya nagmumuni-muni, ay galit na galit at halatang balisa dahil sa mahabang paghihintay. Ikinagulat at ikinaalarma ni Kojiro ang hindi inaasahang sandata na dala ni Musashi. Nadama niyang hindi iginalang ang tradisyon ng duelo at labis siyang napahiya. Unti-unting naubos ang kanyang tiwala sa sarili. Pinalitan ito ng pag-aalinlangan at kawalang katiyakan. Ngayon ay lubos nang gumagana ang malamig at kalkuladong estratehiya ni Musashi. Ginamit niya ang pagkaantala at ang di karaniwang sandata upang guluhin ang katatagan ng kanyang kalaban. Hinugot ni Kojiro ang kanyang mahabang espada at itinapon sa tabi ang lalagyan nito. Ngumiti si Musashi at sinabing, "Natalo ka na agad, Kojiro." Hindi itinatapon ng isang tunay na mandirigma ang lalagyan ng kanyang espada ng ganito kaaga. Mas lalong sinira ni Musashi ang espiritu ni Kojiro sa sinabi niyang ito. Kung sigurado si Kojiro sa kanyang tagumpay, hindi niya sana itinapon ang lalagyan. Mananatili iyon sa kanyang baywang. Handang ibalik doon ang espada pagkatapos ng laban. Dumating na ang pinakamahalagang sandali sa buhay ng dalawang dakilang samurai. Kapwa sila nasa tugatog ng kanilang lakas. Si Musashi ay mas may karanasan, ngunit taglay naman ni Kojiro ang liksi at bilis ng isang mas batang mandirigma. Narito na ang sandaling magpapasya ng lahat. Tumahimik ang lahat. Ang tanging naririnig lamang ay ang paghampas ng hangin sa mga puno at ang paghampas ng mga alon sa mga bato. Nakatutok ang lahat ng mata sa dalawang samurai na magkaharap ngayon sa gitna ng malawak na bahagi malapit sa dalampasigan. Biglang sumugod si Sasaki Kojiro. Napakabilis at eksakto ng kanyang mga kilos. Tila isang ibong mabilis na lumilipad. Hawak ang kanyang pinatalas na sagwan ng mataas. Umatras muna si Musashi upang pag-aralan ang galaw ng kanyang kalaban. Nagpasya si Kojiro na gamitin na ang kanyang pinakamatinding teknik. Ito ang Tsubame Gaeshi o kontra ng ibon. Isang napakabilis at pahalang na pag-atake na may biglang pihit ng pulso, kaya't nagbabago ang direksyon ng talim sa huling sandali. Ngunit handa na si Musashi at tiniyak niyang nasa likod niya ang araw. Sa sandaling inilunsad ni Kojiro ang Tsubame Gaeshi, mabilis na umiwas si Musashi at muntik nang tumama sa kanyang ulo ang talim. Halos ilang milimetro lang ang layo.
Ginamit ni Musashi ang pagkakabukas na iniwan ng atake at ang pansamantalang pagkasilaw ni Kojiro dahil sa araw. Biglang tumalon si Musashi patungo kay Kojiro. Hawak ang mahaba niyang sagwa na nakaangat sa ere. Tumama ito ng malakas sa noo ni Kojiro. Nakakikilabot ang tunog ng pagtama at may ilan pang nagsabing narinig nila ang tunog ng pagkabasag ng bungo nito. Bumitaw mula sa kamay ni Kojiro ang kanyang nodachi at nahulog ito sa lupa. Nabigla ang lahat ng nanonood sa napakabilis at bigla ang katapusan ng labang, inakala nilang magiging epiko. Ngunit tulad ng dati, dumating ang kamatayan ng biglaan at marahas. Walang bakas ng saya o tuwa sa mga mata ni Musashi, kundi malalim na kalungkutan at kakaibang kawalan lamang. Nagtagumpay siya, pero mapait ang lasa ng tagumpay na ito. Natalo niya ang isang dakilang mandirigma, isa sa mga pinakamahusay na espadista sa kasaysayan. Subalit kahit naabot niya ang rurok ng kanyang pangarap na gumawa ng pangalan gamit ang kanyang espada, nanatiling may puwang pa rin sa kanyang kaluluwa. Mabilis na kumalat sa buong Japan ang balita ng pagkamatay ni Sasaki Kojiro. Nabigla ang lahat, halos hindi makapaniwala. Marami ang tumangging tanggapin na natalo ang maalamat na maestro ng Ganryu, lalo na sa kamay lamang ng isang palaboy na samurai gamit ang simpleng sagwan ng bangka. Lubhang nagluksa ang mga tagahanga ni Kojiro sa kanyang pagkamatay at kinuwestiyon nila ang paraan ng pakikipaglaban ni Musashi. Sa kabilang banda naman, masayang ipinagdiwang ng mga taga-suporta ni Musashi ang kanyang tagumpay. Ang labanan sa Ganryujima ay naging mahalagang punto ng pagbabago sa kasaysayan ng feudal na Japan. Isang pangyayaring pumukaw sa kontrobersya at mga pagtatalo na nagtagal ng ilang siglo. Ang pagkamatay ni Kojiro ay nagtapos ng isang panahon. Si Miyamoto Musashi ay opisyal ng kinilala bilang pinakamagaling na samurai ng Japan. Ngunit ang kanyang tagumpay ay hindi lang simpleng personal na tagumpay, kundi isa ring mabigat na pasaning dadalhin niya habang buhay.